Ikinalugod ko po kayong lahat na magkilala. Aba! Padre Damaso! Gusto niyo? Ngayon ika'y sumayaw. Sayaw! Mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanauhan ng kadiliman, marahil ay marami ang durusa, maraming tahimik, ngunit napapahamak. Oo, nabubuhay ang takot at paghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, Huwag niyo akong salingin. Noli me tangere. Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malulungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya, parang walang problema, o di kaya nagkukunwaring walang problema. Sa kalye Anwague ng Mirindok, sa isang malalaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Buenas tardes, señor at señora. Muchas gracias sa pag-iita. Umupo kayo doon. Napalagi nga daan ano sa ating mente. Si Don Santiago ay napakayaman. Hindi na niya aalahanin na gumasta ng labis. Kayaman ang bansang ito. Halatang iba ang pamamahala rito kumpara sa pamahala ng Madrid. Kung masama pa, puro mga Indio ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio. Magdandahan ka pa ni Damaso sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Debencia. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Persicipes, matagal na hindi itinutuloy ni Tiago siya bilang isang Indio. Malayong-malayo siya sa ganong walang galang na tao. Sigurado naman kung hindi kasi saklap ng nangyari sa inyo sa amin. Nako, sigurado nagsayang ka lamang ng pera papunta rito. Wala kang ibang makakain kundi tinola sa handaan at hindi ka makatulog na mahimbing. Kue desperdicio. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan, si Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama ni Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya ng Europa. Ikinalugod ko po kayong lahat na magkilala. Aba! Padre Damaso! Ang kura ng San Diego, ikinagagalak ko pong makita muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkamali ako. Batawan po, Reverensya. Hindi ka nakakamali, iho. Ngunit kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ay ikaw pa lang isang anak na nasira na si Don Rafael Ibarra. Naway, ang kasiyahan na napagkaib ng iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Ano ba? Iho, nagpaluto talaga ako ng tinula para sa iyo. Pati kung matagal mo na hindi natikman. Ilang taon ka na nawala sa Europa? 7 taon po, Senyora. Sa iyong itong taon sa iyo pa, malamang nakalimutan mo na iyong bayan. Ang totoo po yan ay, parang ang aking bayan, ang tilang nakalimot sa akin. Lagi ko iniisip ang aking bayan kahit na ako'y malayo. Sa bansang napuntahan mo, ano para sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Senyora. Ngunit bukod sa inang Espanya, ay wala na akong naibigan pa, kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko kasi mabasa at mapag-aralan ang kasaysayan at isang kultura ng isang bayan, ay nakalimutan ko na rin ang magagandang alaala ng bansang iyon. Kung gayon, isa kang bulag na hangal.
Iho, bakit ka pa nag-sign ng pera papunta aircraft kung wala ka namin magpustuhan? Ang iyong napag-aralan ay alam din naman ng kahit sino ang mag-aaral na tanungin mo sa aking bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan din po ang pagkikitungo sa akin nung bata pa ako. At mukhang hindi pa siya nagbago. Senyor Kapitan Tiago, kakabalik ko lamang mula sa Europa. Kaya't naway na maintindihan nyo na kailangan agad ako lumisan. Punta pa ako ng San Diego sa makalawa, Todos Los Santos. Kaya't may kailangan akong katagpuin. Hindi ka na ba talaga mapipigilan umalis? Sana'y mahintay mo pa pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Alam ko matagal ka na niyang hinihintay. Pumanhin aking senyor, ngunit mahalaga ang katagpuin ngayon. Muchas gracias por la cena. Wala nga naman, Ibarra. Patnubayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Sa kita ninyo, minsan ay napakasama na ng bunga na ng papagdala inyong ang mga anak sa ibang bansa upang mag-aral. Itinuturo nila ang sarili na mas mataas. Nawawalan sila ng galang. Kinaumagahan, makikita si Maria Clara na tumayo sa isang silyon katabi ng isang bintana. Mahabangin Panginoon, ano kaya ang dahilan ng kaniyang pagkahuli? Araw po, Tia Isabel. Yes po, ako sana maganda si Maria Clara. Nandyan sa loob. Huli ka. ¿Cómo estás, Ibarra? Salamat naman at muli kang dumara sa aming tahanan. Buenos tardes, Don Tiago. Nais ko lang po sanang makausap ang iyong anak. Abay, sige. Clarita, nais ka makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo at malamang nag-aayos yun. Iyo, upo ka muna doon. Dahil sa Todos Los Santos, nung araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdasal ng mga tao. Magandang araw po. Alam mo ba saan ang puntod ni Don Rafael? Opo, senyor. Tinanam ko po yun ng halamang adelpha, ang puntod, at nilagyan ko ng krus para hindi ko ho to makalimutan. Ayun po, oh, punta tayo doon. Akala ko hubay, alam ninyo ang kinalagyan ng puntod ng iyong ama. Dispensa po, senyor. Alam ko naman talaga yun eh. Alam ko ho, dyan siya nakalibing. May tanong ka doon sa puterero kung bakit ganoon ang puntod. Makawalang galang na po. Alam mo ba saan yung malaking krus? Ah, yung krus sa puntod na may mga bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog yung ng kurang na malaki. Kayo na bakit tinukay ang bangkay ng aking ama? Saan mo dinala ang bangkay niya? Inutos po yung kurang na malaki nang inilibing siya sa libingan ng mga insik. At ginawa mo naman ang sinabi niya. Hindi po. Mabigat noon ang mga bangkay at napakalakas na ulan. Kaya inilagak muna yung ilog ang bangkay niya. Sa sobrang sakit ng nadama para sa ama at hindi na napipigilan pa ni Ibarra ang damdamin. Nang hindi na niya kaya, ay mabilis siyang tumalikod at umalis. Sa kanyang daan pa uwi ay nakasalubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salve. Tinignan siya ng masama ni Ibarra. Hinila ang kanyang suot na sutana at kinausap. Ikaw ba ang gumawa ng ganoong kalapastanganan ng aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man iyon, sinasabi ko sa iyo ngayon pa lamang na wala akong alam tungkol sa sinasabi mo. Ikaw, sino? Sigurado akong hindi ako inyong hinahanap, kundi yung pinatan kong kura na si Padre Damaso. Patawad po, Reverensya. Para sa aking Senyor Ibarra.
Hindi pa niya alam. Ako alam anong ginagawa niya. So sobrang niyang galit. Napatawad ko na siya. Ngunit para sa akin ay napakasakit ng sinapit niya. Hindi ko siya masisisi sa kanyang nagawa. Gabay-anawa siya ng may kapal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maaari po ba akong magpasama sa inyo? Papunta nila Maya Clara? Walang problema, yan aking ginoo. Sasamahan ka namin at ako ang magigitara para sa iyo. Sino may ibig mo malimos? Nagsigawan ang mga babae nang malaman na may butas ang bangka nila. Lumipat ang ilang mga lalaki sa bangka ng mga babae. Si Ibarra ay tumala kay Maria Clara. Si Albino lumapit kay Victoria. Naging pares-pares ang mga magkakatala sa bangka. Ang bangkero ay tahimik lang na nagsasayawan. Papunta sila sa baklad ni Kapitan Tiago. Di naglaon ay dumating din sila sa isa sa mga baklad. Victoria, maaari mo bang awitin ang kundiman ng pinag-iisang dibdib? Paumanin, pero ayoko. Sige na, Victoria! Si Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari ka bang umawit? Ngunit malungkot ang aking mga awit. Ayos lang. Pumayag ka na. Sige na, tugtugan kita. Isang mangingisda ang nagsulok ng isda sa baklad. Wala siyang nahuli ng isang isda kahit paulit-paulit na siya nagsasalok. Si Leon ay tumulong sa pagsalok ngunit nagulat siya dahil ang tumambad sa kanya ay isang buwaya. Utang ko sa inyo, aking buhay. Hindi dapat kayo naging maputok. Paano kung ikaw ay napahamak? Kung napahamak ako at sinundan, nasa piling na ako sa aking pamilya. Siya nga pala, ano ang pangalan niya? Siya, Pusillas, Senior. Ilang araw na ang lumipas pagkatapos magawa ang buong paaralan, ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng maraming mga taga-alta de Sociedad. Maiuusap ang alkalde at si Ibarra, puro papari ang ipinukol ng alkalde at sa kausap. Habang sumimanggot ang nagpasaring sa kanya, si Padre Damaso. Alam niyo ba, yang mga Indio, yang mga yan, matuto lang ng konti. Abay, kung makaasta, akala mo kung sino na. Katulad ng mga tutak na kapag-aral na sa Europa. Paumanhin, Padre. Ngunit siya, Don Crisostomo Ibarra, ay hinahangaan ng mga opisyales ng ating gobyerno para sa kanyang pagiging bilantro. Ganun ba? Bakit? Napakarating ba ng langit? Ang mga nagbabanal-banalan? Ang mga nabibiyaan ng ilang real? Aba,
Akala mo kung sino ang tatamahakin ng lahat at pinagmamalaking may dala-dalang mga pagbabago. Katulad ng ama niya, yung ama niya na namatay sa karsel. Sigurado ko na sa ilalim ng lupang isang yan, nakalalim na maabot hanggang doon sa impyerno. Gusto na ang iyong paninira at papuri sa aking ama. Senyor, kumalma ka. Lumayo kayo! Ginoo, huminahon ka. Ang aking ama ay bukas palad sa mga nangangailangan. Ang tao na may respeto sa bawat tao. Pobre man ay may kaya. Si Don Rafael Ibarra ay may dignidad at hindi kaya wasakin ni Numan. Kahit sinalauna pa ang kanyang bangkay at libingan. Kaya kayo mga praile, ang iyong reverensya. Minsan tinore na mahal na kaibigan ang aking ama. Hindi magbukas ang aming pinto ng aming tahanan kahit anong oras man. Sige, subukan mong tumakas at ikay lalong masaktan. Clarita! Crisostomo, tama na! Tama na! Sufficiente, Crisostomo! Parang awa ng Diyos! Utang ng loob, Crisostomo! Isipin mo ang kinabukasan natin! Naroon siya sa ganoong kalagayan nang marinig ng Donya ang pag-awit ni Sisa na nakabilanggo dahil nangungulo. Pinakyat ng Donya si Sisa upang pakantahin. Palibhasa, wikang Kastila ang utos ng Donya ay hindi ito maunawaan ni Sisa. Nagalit si Doña Consolacion kay Sisa dahil hindi nabigyang galang sa kanya. Kinuha niya ang latigo ng alperes at muling iniutos. Crispin? Basilio? O ikaw, halika nga dito. Sabihin mo sa mga utusan, madalhin yung babae dito. Ito yung dalawa. Tinatawag tayo ng Donya. Dalhin niyo yung baliw dito. Pronto! Kunin niyo yung baliw na yan. Hey, baliw! Banta ka! Baila! 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 Ngayon ikay sumayaw. Sayaw! Baila! India! Baila! Baila! Kondenada! Salbahe! Ano ang nangyari sa iyo? Baila! Hindi ka man lang nagbigay ng magandang umaga! Dalhin mo ang baliw na ito. Pumunta kayo dito mga utusan. Pronto. Dalhin mo ang baliw na ito. Sabihan mo kay Marta na bigyan siya ng ibang baro at gamutin. Pakainin mo siya ng maigi at bigyan ng mabuting higaan. Mag-ingat kayo at huwag lapastanganin. Bukas, ihahatid siya sa bahay ni Ginoong Ibarra. Sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago, may tumigil na isang karwahe at ang nakasakay ay ang mag-asawang de Espanya. Sila ni Tia Isabel at Kapitan Tiago. Pinakilala ni Doña Victorina ang binatang kasama na siya ay inaanak ng isang kamag-anak ni Padre Damaso. Siya ay Don Alfonso Linares de Espandania. Tila nagustuhan ako ng mga fraile. Correcto, Alfonso! Kaya dapat husayan mo pa pag nagkita na kayo sa Clara. Ti eres fue tu ti amo.
Es verdad que so mujeres muy guapa? Si, Iriha is muy hermosa. At hindi lang siya maganda, Alfonso. Napakaraming lupain si Kapitan Tiago. At hindi lang yun. Napakaraming niyang negosyo sa Maynila. Si Maria Clara ang unika-iha ni Tiago. At sa palagay mo, sino ang makikilamot ng lahat ng yun? La Doña Maria Clara Pursabespa. Sasor, Portoro, esposa. Por sabuesto, dimerto. Por sabespo. Ipinakilala ko sa inyong lahat, si Don Alfonso Linares D. Espadanya. Siya ang anak ng kamag-anak ni Padre Damaso at kalihim ng lahat ng ministro. Ano pa dito ang Kapitang General? Kasinungalingan! Maniwala kayo at yan umupo. Sayang! Kung maaga-aga sana ang pagkasakit ni Clarita. Narinig mo ba yun, pinsan? Hindi karaniwang tahanan ng inyong pinagkulit. Sinasabi ko sa iyo, Don Santiago, na ang aming pinsan ay kaibigan ng mga duke at ministro sa Madrid at malamit kumain sa bahay ng Conde de Companani. Ng Duque de la Torre. Saan ko po kaya matatagpuan si Padre Damaso? May liham po akong dala para sa kanya. Siya sana'y sasadyain ko, kundi dahil sa pagkakataong ito na ako'y narito. Sabay ko to at mag-record ito. Iispadan niya, tignan natin si Maria Clara. Alang-alang naman sa inyo na ang asawa ko ay hindi kumagamot kundi sa matataas na tao nung siya ay nasa Manila. Ang bahay ni Kapitan Tiago ay malungkot dahil may sakit si Maria Clara. Sarado mga bintana at ang mga tao ay pinagbabawalang mag-usap ng malakas. Huwag kayong maingay at natutulog ang lahat. Aradi di Altia at 2 perdolas di Sinaglos. Nagaling ka, Clarita. Nakasan mo ang iyong loob. Ang sadya namin ay pakilala kita sa aming pinsan. Linares, naparito si Padre Damaso. Nandito na po tayo sa Ana. Ito ang lugar kung saan ginugol ko ang maraming masasayang araw. Ang lahat ng alaalang iyon ay hindi maibabalik pa. Tinawag sila at inisip ni Elias na magbalik sa ilog Pasig. Naisip din ni Elias na sila ay walang kalaban-laban pagkat kahit isang sandata ay wala sila. Nag-usap ang dalawang at nagkasundong magkita na lamang sila sa Noche Buena sa libingan ng ninuno nito. Tumayo si Elias at tumalon sabay sikad sa bangka. Ang atensyon ng mga sibil ay napukol kay Elias. Kristostomo, mahuli tayo. Huwag kang umalis, lumaban na lang tayo. Magkita na lamang tayo sa Noche Buena, sa libingan ng inyong nuno. Nang matapos ang manunungkulan ni Padre Damaso sa San Diego, siya ay naninirahan sa Maynila at sa kalauran ay inilipat sa malayong probinsya. Ngunit hindi nagtagal, natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto dahil sa bangungot.